Minsan talaga, hindi na love ang dahilan kung bakit kumakapit ka pa. Minsan, kailangan talaga nating maging honest sa mga sarili natin. Hindi lahat ng relasyon na ayaw nating bitawan ay dahil mahal pa natin. May mga pagkakataon na kumakapit tayo hindi dahil sa love pa, kundi dahil sayang yung pinagsamahan. Ang dami nyo ng memories, ang dami nyo ng pinagdaanan, kaya ang iniisip mo, paano ko naman basta-basta iiwanan? Paano ko naman basta-basta bibitawan after everything we've been through? Pero tandaan mo, hindi porket matagal na ang isang relasyon, ibig sabihin, kailangan mong tiisin ito ng panghabang buhay. Minsan kasi, kumakapit tayo dahil takot tayong magsimula muli. Takot tayo sa magiging buhay natin kapag wala na siya. Alam mo yung pakiramdam na iniisip natin, paano na ako kung wala siya? May tatanggap pa ba sa akin? Kaya ko pa bang mag-isa? And sometimes, hindi na love ang pumipigil sa atin. Alam mo kung ano? Fear. May iba naman na kumakapit dahil sanay na sila. Sanay nang may kausap, sanay nang may kasama, sanay nang may inuuwian, kahit hindi naman na masaya. Parang mas nakakatakot ang pagbabago kaysa sa sakit na nararanasan nila ngayon. Meron ding kumakapit dahil sa mga pinangako, mga pangakong magbabago pa siya, na babalik pa yung dating kami. Baka bukas mas maging okay na. Pero mapapansin mo, ilang bukas na ba ang lumipas? Ilang araw na ba ang lumipas? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na, okay, last chance na to. Kasi sometimes, we are not holding on the person anymore. We are holding on the version of them that we wish would come back. At ito ang pinakamahirap tanggapin. Hindi mo pwedeng mahalin ng isang tao ng sapat para baguhin ang taong ayaw namang magbago. Love should not always feel like begging, chasing, crying, and constantly proving your worth. And yes, alam naman natin, every relationship has a problems. May misunderstandings, may arguments, may mistakes, pero dapat hindi mawawala ang effort, ang respect, ang communication, and willingness. Willingness to change mula sa dalawang tao. Kasi kung ikaw na lang ang lumalaban, ikaw na lang ang umiintindi, ikaw na lang ang nag-a-adjust, at ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para manatili ang relasyon ninyo, baka kailangan mo nang tanungin ang sarili mo. Mahal ko pa talaga siya? O natatakot na lang akong mawala siya? Tandaan mo na magkaiba ang dalawang yan. Hindi naman masamang piliin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na kapag bumitaw ka, wala nang pagmamahal. Minsan, ang pagbitaw ay paraan din ng pagmamahal. Lalo na kung ang pananatili ay unti-unti nang sinisira ang peace mo, ang peace of mind mo, ang dignity mo, at ang happiness mo. Pero, tandaan mo to, bago ka gumawa ng malaking desisyon, make sure na hindi lang emosyon ang pinapairal mo. Pag-isipan mo rin yan ng mabuti. Mag-usap kayo, tignan mo kung may pagbabago ba, kung may respeto ba, at kung may tunay na effort bang nangyayari. Because you know what? That love is not just about holding on. And sometimes, love is knowing when you have already done enough. Kaya, kung kumakapit ka ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng buong tapang. Kakapit pa ba ako dahil mahal ko pa ba siya? O natatakot na lang akong mabuhay kasi nasanay na akong kasama siya? Dahil minsan, hindi na love ang dahilan kung bakit ayaw nating bumitaw. Minsan, takot lang. Sanayan, panghihinayang at takot na magsimula muli.